Hello Leo, ito na yung reading mo for this week, June 17 to 23. Or kung kailan mo man mapanood tong video na to, kung kailan makarating sa'yo tong reading na to. Yun yung perfect timing na ma-receive mo. Yung mga mensahe na nandito, alamin natin tong energy surrounding you or paparating sa'yo. Ano mga messages. And if you're new, don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin po yung bell icon. Yung mga interesado po sa private reading ko, dumiretso po kayo sa official FB page ko. Ilalagay ko sa link, no? Inilagay ko yung link sa description. Gagawin nyo lang, babasahin nyo, itatap nyo, mapupunta na po kayo dun sa aking FB page. Para yan dun sa mga interesado mag-inquire o mag-book ng private reading ko. Okay, yung FB page ko po, Purple Teen, nag-iisa lamang po yun. May blue check, which means meta-verified. Hanapin nyo yung blue check sa kanan ng Purple Teen. Kasi marami na pong fake na nagpapanggap na ako. Kapag merong nag-add friend sa inyo, na unang nag-message sa inyo, hindi po ako yun ha. Yun yung mga fake. Okay? Ano yung overall energy mo for this week, Leo? Ito ang nahugot natin, universal flow. It's time for you to slow down, breathe, and take time to smell the roses. Life is too short, Leo. May time ng hard work, may time din ng play. So, this time, this week, take some time off naman na makapag-unwind ka, makapag-relax ka, mag-oras ka naman sa sarili mo, sa loved one mo, family mo. Lumabas ka at amuyin ng mga roses, o diba? Mag-slow down ka daw. Baka masyado kang workaholic, masyado kang nagmamadali, rattled, anxious. Try to relax. Focus on the moment lang muna. Okay? Breathe, hinga. Kalma muna. Okay? Makakatulong yan sa'yo, dear. Baka kasi hindi ka na, tuloy-tuloy ka lang and rattled ka na. Kailangan mong pakalmahin yung nerves mo, yung energies mo, no? Just take a break, yun lang yun. Lahat ng bagay na walang pahinga bumibigay. Okay, kaya we should take time to, alam mo yun, have a break, have a KitKat, charot, joke lang. So, ano naman ang energy mo, ikaw, this week? Ayan, ayan na nga. Sa tingin ko nga yung binabanggit ko dito, diba? Take time sa sarili mo. Hindi lang yun para sa family mo, loved ones mo. Ayan may bonding dito May paglalaan ng oras. Quality time with loved ones, family, asawa, anak, o jowa kung wala ka pang asawa, anak, o yung mga magulang mo, kapatid mo. Nakapag-relax ka na, nakasama mo pa sila, diba? Ito yung mga oras na hindi na natin may babalik. Very precious. Bawat moment. Minsan nga ito, share ko lang. Kasi may dalawa rin naman akong anak. Alam mo yung parang kailan lang, baby lang sila, toddler. Di mo na-realize ngayon, college na, graduate na ng college, diba? Parang ang bilis lang umusad ng oras. Diba parang kakagising mo lang Monday, tapos nagugulat ko, Friday na naman. Yung sinasabi ko, minsan meron tayong mga napapalagpas na mga moments. Importante dahil masyado tayong busy sa pagbabanat ng buto, pagkayod, no? Alam natin na importante yung priority yun, bread and butter natin. Pero minsan kailangan din natin ng mag-spend ng time sa sarili natin, sa loved ones natin. Okay? So yan, nakikita ko more on your energy itong dalawa. Diba? Tumutugma sila. Okay? Baka kahit di kayo bongga, kahit hindi lalabas, basta mag-spend time kayo, laruin mo yung baby mo, di ba? Do something with your loved ones. Ano pa, career, financial mo, nako, yung iba dito malas pagdating sa career, financial, or negosyo, may some kind of
Hindi ko alam, may mga evil eye or galit sa'yo, Leo. Wini-wish nila na bumagsak ka, malugi yung negosyo mo, or hindi ka maging successful sa buhay. Baka yung iba dito dinadasalan ka, o kahit na hindi sila nagpaparitual sa'yo. Yung bang masamang intentions ba nila, yung iniisip lang nila. Pero baliwala yan sa power ni God. As long as protected ka, magdasal ka, magdebosyon ka, naprotektahan ka from ganito. Okay. So siguro, hindi sa literal na meaning nito, sa word na yan, pwedeng ano lang, parang feeling mo, ano ba yan, ba't ganito sunod-sunod yata yung malas dun sa ano, sa negosyo ko, sa trabaho ko, sa pera. Pwedeng nagkataon lang eh, di ba? Or pwede rin talagang may mga tao kasing evil eye yung nagsisend ng ano, mga negative vibes para hindi ka mag-succeed. Okay, pwede rin may mga ganun. Pwedeng maraming naiinis sa'yo, naiinggit, di mo alam, yun nga yung mga evil eye na sinasabi ko. At tuwang-tuwa sila tuwing madadapa ka sa buhay, no? Tuwing malulugi ka or ganito, ganyan. So, may mga taong abangers dyan pagdating sa mga misfortune mo sa buhay, especially sa pera, sa career, sa negosyo mo. Sa bahay naman, family, nakikita ko naman wala namang problema dito. Masunuri ng mga anak, ginagawa yung mga roles ng bawat isa. Kasi nakikita ko meron ditong magaling mag-manage sa bahay. Magaling mangaral. Ibig sabihin na nagagabayan, napalaki ng tama yung mga anak. No? O baka yung iba dito, profession ninyo, teacher or coach. O yung iba dito, baka may kailangan kayong professional advice. Like medical practitioner, lawyer, etc. Basta kakailanganin nyo ng tulong ng professional dito. O baka pwedeng may concern kayo pagdating sa bahay ninyo, like engineer, architect, electrician, or ewan ko kung sa family mo naman, no, it could be the doctor, etc. Kung ano man. Okay, when it comes to your love life, oops, ano to? Uy, pati sa love life mo may supernatural. Ano ba to? Parang may mga negative forces dito or magic at work. Kasi pati sa negosyo mo, sa karir mo, sa kaperahan, pati sa love life mo. Okay. So, kung hindi naman yun yung mga supernatural na yun, pwedeng meron ditong some kind of, some kind of problem or disturbance pagdating dito sa relationship ninyo. Something na hindi inaasahang mangyari. Meron ding ditong mga ewan ko, parang mga kasunduan, pag-uusap, arrangement. O baka yung iba dito merong mga parang baka magpapakasal na kayo or engagement, no? Pwedeng may pakikipag-usap sa bawat partido. Di ba gano'n naman yung pag-ikakasal? Or yung iba dito pwedeng pagpaplano about your future. Like, yun nga, pwedeng pagpaplano ng pagpapakasal or pagpapamilya yan eh. Or pagbubukod. Meron ditong something na pinag-iipunan, pinag-aandaan. It could be nag-iipon para sa pagpapakasal, pagbubukod, or pagpapamilya na, no? Nakikita ko dyan. Oo. Usapan, plano, pinag-aandaan for the future ninyong dalawa. Tapos sa area ng hindi inaasahan, meron ka evidence dito. Uy. Meron kang madidiscovery na baho or sikreto. Basta meron ditong person na meron siyang red flag na makikita or baho. Ebidensya yan, ebidensya.
Hindi mo inaasahan siguro na meron kang matutuklasan na ganyan. So, meron kang tuloy na, halimbawa, aliwaswas, anomalya, may nalaman ka na ganun. So, pwedeng medyo delikado yan. O kung hindi naman delikado, yung simple na, uy, nalaman mo, may ganito palang ginagawa si ano. Siguro accidentally natuklasan mo, no? And meron kang proof. Halimbawa, na video mo or narinig mo. Basta yung mga ganun eh. May evidence ba about something? So, kung mahilig kayo sa numbers, bigay ko yung mga numbers sa cards na meron dito. 7, 46, 45, 57, 44, 55. O, pwedeng may air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Yes, divine counterpart, King and Queen of Swords is here. King and Queen of Swords are here. Dalawa pala sila. May Virgo din. Oo. Or water. So, meron dito air, water, tsaka si Virgo. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, or Virgo. Wow! So, nakikita ko this is a successful partnership or couple. Business partnership naman to, romantic partnership. Kasi, siya yung counterpart mo, divine counterpart mo, King and Queen of Swords yan. Pareho kayong matalino. Paano ba? Magaling sa profession ninyo. Magaling kayo magsalita. Magaling kayo sa pag-a-analyze. Sabi ko nga, smart, magaling makipag-communicate, makiharap sa mga tao, makipag-usap. So, nakikita ko ito is successful yung partnership ninyo or you have many things in common nitong person na to. Kung romantic yan, so most likely magiging ano kayo, magkiklik yung samahan ninyo whether sa business or romantic partnership nga yan. Although nakikita ko dito, you need to prepare for the future about money. Pwedeng hindi stable this week. Oo. So, pwedeng maka-encounter ka ng problem about sa pera. Kasi ngayon may malas sa pera. Sa negosyo, sa pera, sa trabaho. Okay. So, nakikita ko strong na energy rin ng pag-decide. May decision making dito. Nandyan yung i-analyze ninyo yung problema. Pero nakikita ko masosolve ninyo yan. Dalawa kayo magkatulong dyan na ma-analyze, ma-solve yung problema. So, meron ditong rekindling or pagbabalik ng career. Yes, meron something na manunumbalik with the Four of Cups reversed. Kung na-reject ka noong una, try mo ulit this week. Maybe this week matanggap ka na. Okay? So, may acceptance, merong, kung noong una hindi natanggap, this week try mo, no? Baka hindi na ma-reject, matanggap na this week. At saka, meron ditong energy, noong una wala siyang pake, ngayon may pake na siya. Kung noong una hindi na-appreciate, well, ngayon na-appreciate na. Kung sino man yan, ikaw man yan yung person na nakakadin. Yes, partnership, successful partnership. Ayan, di ba, in counterpart. This could be your soulmate. Very compatible kayo. It could be same sign energy. Baka pareho kayo ng zodiac sign or kahit hindi. Sabi ko nga, successful partnership, business or career man yan. Or romantic. Meron ditong something na mabibigyan ng answer, kaliwanagan, closure with the Hermit card. Meron ditong person na may enlighten. No? Magliliwanag ang isip nito. Or a situation na mabibigyan ng kaliwanagan. Ayan ang evidence na sa ilalim. Mukhang merong mabubunyag, marireveal dito. Na ebidensya, dear. Ano ba yan? Nako, ano kaya yan? Ito kasi hindi mo inaasahan na susulput eh. Okay. Okay, nakikita ko yung iba dito. Magsosolo kayo, magde-detach kayo, mag-unwind kayo.
mag-unplug, magli-leave muna, tatalikuran muna yung busy life. Ayan, oh. Merong solitude retreat with the hermit card. Okay? Tignan na natin yung closing message for you. Sa bottom ng deck mo, ano ba to? Okay, pwedeng merong ano dito, uuwi ng luhaan or merong hindi magandang news na dala-dala. O sabihin na natin. Expect the unexpected na lang. Pwedeng may disappointment, some kind of disappointing news or whatever, no? Yung tipong uuwi na luhaan or hindi maganda yung naging outcome, no? Kung ano man yun. Okay? Check na natin closing message for you, Leo. For this week. Advice, closing message for you. Surrender to joy. A key to positive change in your life is to let joy in and savor it. Indulge in random acts of smiling during both the hard and easy times. Keep surrendering to more joy. Yan. Whether difficult times, happy times, try natin maging masaya, Leo. Try natin i-appreciate yung moment. Okay? Gloomy na nga yung nangyayari. Gloomy ka pa, di ba? Smile din paminsan-minsan. Find ways na makakapag-inspire sa'yo para maging happy ka naman, di ba? Ayan, always, look at, yung the positive side of things. Kahit gaano ka negative nung nangyayari sa buhay natin. There's always the bright side to it. Okay, Leo, those are the messages for you for this week. Sana makatulong sa'yo. Take care. God bless. Babush.